Okay naman. Okay yung condition ko lately na after ng World Championship, wala naman rest mga 2 days lang, 2 days rest din, balik ulit sa normal programming namin sa training. Then ayun, actually SEA Games na lang natin SEA Games begins SEA Games. Kumusta yung after ng mga natindahan mo, after ng World Games, World Championships, tapos yung competitions, kumusta overall? Yung preparations mo, yung momentum mo papunta sa Actually, yung World Games, syempre medyo hindi maganda yung kasi hindi ako nanalo or wala akong any medal. Pero yung nakabawi naman ng World Championship, yung dalawang gold pa. So, syempre, I think, in terms of moral, high moral naman. Then, condition naman okay din. Yun na nga, like I said kanina, yung SEA Games na lang yung natin namin. last SEA Games, wala ka, yun yung Gold. Pang-third gold ko yung pang third gold mo this time, 2025, anong kasama mo yan? Tingnan natin, pero hopefully makuha ko yung gold para at least maka 4 consecutive gold. Pero yun yung target. Pero hindi natin masabi, pero I'll make sure naman na bibigay ko yung best. May mga bansa ba tayo na sa tingin mo this time, nag-excel, nag-improve, na dapat natin? So far, parang lately wala ko masyadong nakakalaro na Southeast Asian sa mga past competition namin this year. So medyo interesting siya. In the same time, I think si Kyla yung so far nakikita ko na biggest threat. Aside from you, sa whole team natin, anong masasabi mo bilang isa sa mga veteran member ng team? Ano masasabi mo sa whole team natin this time sa lineup? I think very good yung namin lineup for the Jiu-Jitsu na from the Nuansa, Duo, and Fighting. I think malaki yung chance namin to deliver a good result. Especially most of our lineups is parang mga veterans na rin naman at like sa akin. Then, ayun, parang maging smooth lang lahat na the day of competition okay kami, walang increase. Then I think bigay lang yung tawag doon, good pairing. At the same time, I think all good naman. Ilang medals at stake? Hindi ko sure pero alam ko marami kasi hindi lang niwasa yung may show, tapos may fighting, so tapos may team tournament pa. Siyempre, the usual, baka siguro nila yung puso na every time naglalaro ako na buong puso ko bibigay at buong puso ko ipagtatanggol yung Pilipinas. Okay, going back nga dito sa inyong journey ninyo doon sa World Championship, ano yung mga natutunan ninyo? Of course, when it comes sa weight cut, hanggang sa mismong competition proper dahil napakatindi ng competition all the way into the gold. At nung nalaman ninyo na nanalo ka ng gold, parang sabihin natin it-etch out sa history para sa'yo. Itong World Championship, yan na lang ang kulang para sa'yo at yun nakuha mo na. About naman sa weight cutting, syempre hindi siya laging madali kasi usually ang walking weight ko is around 3 to 4 kilos than my usual fighting weight. So, pero yun na nga, since matagal ko na rin ginagawa, so somehow alam ko na kung paano ko kukunin. Hindi nga lang siya madali talaga. Then, in terms of, yun nga, nag-gold ako for the first time sa National Team World Championship. So, malaking bagay sa akin at masaya ako na finally na check na natin yung na yan. And since you're now celebrating your 35th birthday, 35 reasons to celebrate ika nga with this World Championship title, anong bang gusto mong maintain o aim ng isang Ani Ramirez sa future na rin? Kasi pag sinabing 35, it is medyo na panahon ng pag-guetal, pero parang hindi ka pa rin titigil eh. Hindi pa naman. So for the future naman, syempre marami tayo. For the next year, medyo jump pack yung competition na naka-line up sa amin. Nandiyan na IMAG, Asian Beach Games, Asian Games. So parang yung tatlong yun, medyo yun yung mga title ko before. So medyo malaking challenge for the next year kasi yun nga, kailangan kong i-depend yung title or higitan yung performance ko from the past years dyan sa mga competition. Okay,
Okay na ako. Alright,